Okay, today, ewan ko ba, pero ang ipinasok sa akin ni Holy Spirit is, paliwanag mo yung mga sikretong mystery. I'm sure gusto niyo yun dahil sa totoo lang, kahit sa loob ng kumbento, hinuhukay-hukay ko lahat ng mga sikreto ng theology. Gusto ko malaman yung mga secrets na hindi alam ng marami. One time, this morning while taking breakfast, I just got back from the church. Narinig ko si Duterte, may video, short video, sinabi niya, isa lang ang Diyos. Ba't pa kayo nalilito? Sa totoo lang, alam nating lahat, isa lang ang Diyos. Isa lang ang Creator. Pero ito tricky questions. Noong time ng Crusaders, 12th century, ilang beses yung Crusades na yon, yung, di ba, ang gaganda pa nga ng mga pelikula, yung Kingdom of Heaven o Kingdom of God. Basta, 2005 yun eh. Gusto ko yung movie na yun eh. Kiniinis ko lang doon sa movie na yun, may fornication. Gusto ng presence of God, pero pino-fornicate niya yung kapatid ng hari. Very, very wrong. Yung mga producers ng movie, nilalagyan nila ng sex scenes para manood ng tao. Kasi nga, ang human nature, ang fallen nature, mael. So kung walang sexy scenes, ayaw manood. Tinde, no? So going back, pag nagdasal ka at nagdasal ang isang Muslim, nagdadasal ba kasi isang Diyos? Nung time ng mga Crusaders, nag-aawa yung Christians at saka Muslim. Ang tawag nila sa mga Muslim, infidels. Lito yata ako. Ang tawag nila sa mga Christian, infidels. Ang tawag naman ng mga Christian sa mga Muslim, iba din, di ba? May mga sila, mga salitang, alam mo na, depende sa faith nila. Pero dapat isa lang ang Diyos, di ba? But no. In reality, di ko to alam dati. Naloka nga ako to nung nilabas ni... Dami naglabas na mystical theologian ito. Ayaw ilabas ito kahit sa kumbento. Ayaw na pag-usapan to eh. Ito ang gusto kong malaman eh. Nung nag-aaway ang mga Crusaders, Christians at saka Muslim, iisa lang ba yung Diyos nila? Ba't sila nag-aaway? Dahil ang sagot ay hindi. Gusto mong malaman kung yung Diyos mo ay totoong Diyos? Subukan mong bigyan ng definition. Like tawagin mo siya as God who created everything and is the Father of Jesus Christ. Sino yan? Si Yahweh yan. Tapos, kung Muslim ka naman, tawagin mo siyang ganon. God who has no beginning and no end, who created everything. Tingnan natin kung sumagot. Kaya naghamon si Elijah eh. Naalala niyo yon? Dun sa Mount Carmel, sinabi niya, kung totoo yan Diyos nyo, sige, showdown tayo. Tawagin niyo yan ha, dapat masunog yung, dapat masunog yung offering nyo. Ito, lalagyan ko pa ng tubig. Pati bato nasunog sa offering niya. Pero dun sa kalaban, kasi may condition eh. Tawagin yung creator yan ha. Sabihin nyo creator, kasi isa lang ang creator. At ang creator ay si Father God. Pag nagdasal ka ng Our Father, siya yun. Si Yahweh yun. Siya yung creator. Siya yung source ng lahat ng spirits. Nakakalungkot nga eh. Hindi alam ng mga Muslim na yung spirits nila galing kay Yahweh. Ang gagawin lang nila is, tatawagin lang nila, God, who is the creator of everything. Lalabas si Yahweh. Yung Diyos ng Muslim na ang tawag ay small e, Elohim, principality yun. Nagbibigay ng benefits yun. Kita nyo yung Third Crusade? Bakit hindi nila mapatumba yung mga Muslim doon? Kasi ang ginawa ni Saladin, talino eh. Parang
parang New Agers. Ginamit yung generosity. Wala siyang pinapatay na Christian. At saka kinupkup niya, nag-provide pa siya, naging generous siya. Tinawag siyang next to Muhammad is Salahuddin because of generosity, kindness, respect to enemies. See? Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Sa kanila yung templo. Ganon. Pero, darating si Christ eh. Pagdating ni Christ, kukunin niya yung temple na yun eh. Yun yung second coming. Secret to ha. Huwag nyo tong ipambato sa mga Muslim. Kasi, kahit si God, ayaw niya ng disrespect. Kita mo? Nirespeto niya si Salahuddin. Hindi niya pinapatay kay Richard the Lionheart. Yun yung king ng England. Di niya mapatay. Bakit? Ginamit yung generosity. See? Ganun kasi si Lord. Pag ginamit mo yung principle ko, whether I like it or not, I have to respect that principle. Yung kotse ba? Pagka may gasolina, hindi pwedeng paandarin ng sinful. Ang kotse hindi namimili basta may gas. Pero after this life, doon. Kaya mali si Duterte nung sinabi niya, isa lang ang Diyos. No. Isa lang ang creator, pero maraming Diyos, Diyosan. Small e yun, Elohim yun. Yun yung mga New Agers. They live in the second heaven at saka sa air. Meron nga isang astronaut, naalala nyo in the 60s? Yung first man on the moon? Yung isa sa astronaut doon, hindi na nagsasalita about what happened. Hukayin nyo sa Google nandun. Alam nyo kung bakit? Nakita niya with his real eyes yung isang Elohim. Ano yung tsura? Napakalaking ahas na may wings. Parang angel pero malaking sawa. Nagpakita sa kanya doon. Lumulutang sa air. Kaya diba sabi ko sa inyo, merong fallen Elohim sa air. Kaya pag sinabi mo sa universe, sila yun eh. Gusto ko ng bahay. Mabubuhay ako para sa bahay na yon. Yun lang ang gusto ko sa buhay. Sasagutin agad nila yon. Para hindi mo bibigay ang time mo in seeking God. Okay? Scary, di ba? But you have to think about it. Scary.